Magandang araw, kabady. Sana ay mapili mo itong kwento na to na mabasa sa iyong channel. Tawagin mo lang ako sa pangalang Kobe. Nangyari ang kwentong ito sa isang barangay sa Leyte noong taong 2010. Noong araw na yun ay wala akong pasok sa paaralan at medyo naboboard ako sa bahay. Nang biglang dumaan sa bahay namin ang pinsan kong si Botex at tinahanap ako nito. Dali-dali naman akong lumabas upang tanungin siya kung ano ang pakay niya. Magandang araw, insan, may ginagawa ka ba? Baka gusto mong sumama sa amin ni tatay, mangunguha kami ng suso. Wala naman. Wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Gusto kong sumama pero magpapaalam muna ako kay mama at tatay. Kung papayag sila, sabi ko naman. Kabady, pumayag naman si mama at tatay na sumama ako sa pangunguha ng suso. Dahil matagal-tagal na rin daw na hindi sila nakakakain nito. Masarap kasi itong ginataan, kabady. Lalong-lalo na kung may gulay na papaya ang nakahalo dito. Naganda na nga ako at umalis na kami. Ako, si Botex, at yung papa niya na si Tito Maeng. Pumunta kami sa gubat. Naglakad lang kami. Tapos, noong napunta na kami sa medyo masukal na parte ay gumawa na si Tito Maeng ng palatandaan para hindi kami maligaw pauwi. Nagputol-putol siya ng mga kahoy at yun ay itinarak sa lupa na siyang gagawin naman naming palatandaan kapag kami ay pauwi na. Kampante naman ako noon, Kuya Buddy, kasi si Tito Maeng ay sanay na sa ganitong mga lakaran. So nagsimula na nga kaming manguha ng suso. Naroon ito, kabady, sa medyo liblib na ng gubat. At maraming nipa sa paligid namin, sa paligid nito. May mababaring tubig. At ngayon nga, kabady, ay nanguha na kami ng suso. Nang malapit nang mapuno ng suso ang dala naming sako, ay nagpasya na kaming umuwi. Pero sa panahon ngayong, kabady, ay napakabilis ng oras. Hapon na pala ito. Napakabilis ng panahon ngayon. Kaya dali-dali nagsimulan na kaming maglakad pauwi. Nauna sa amin si Tito o si Tio Maeng dahil siya naman ang may alam sa mga palatandaan na ginawa niya. Noong matagal na ang aming paglalakad ay napansin kong parang hindi kami nakakausad. Parang pabalik-balik lang kami sa lugar na kung saan kami naroon. Kinabahan na kami, kabady. Napansin rin ito ni Tio Maeng at sinabing, naliligaw tayo. Nanindig ang balahibo namin ng pinsan kong si Botex. Nang sabihin pa ni Tio Maeng na naiingkanto raw kami. Sa panahon ngayong, kabady, nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Malapit nang sumapit ang gabi. At dahil doon, lalo pa yung nagpakaba sa aming mga dibdib. Mabuti na lang ay sa oras na yun ay naisip ni Tio Maeng na baliktarin namin ang aming mga dalang damit o ang mga
damit namin. Dahil usap-usapan rin ng mga nakakaranas ng ganong pangyayari ay binabaliktad lang nila yung damit nila. Agad naman namin itong ginawa. Binaliktad namin ang aming mga damit. At nang hindi nagtagal, Kuya Buddy, sa paglalakad ulit namin, napagpasya ni Tio Maeng na umakyat sa isang puno ng niyog. At doon ay natanaw niya na ang tulay na isang palatandaan niya kanina na malapit na kami sa syudad. Nakauwi naman kami noon, kabady. Ngunit hindi ko na malilimutan ang pangyayaring iyon. Nang sandaling iyon, nang minsang naingkanto kami sa isang gubat sa Leyte. Kung nais yung magbahagi ng iyong mga kwento ay huwag nyo namang magdalawang isip na i-email ako sa aking email address edzelcorsanisparado@gmail.com o kontakin nyo ako sa aking number 096541395556. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like and mag-subscribe para ma-notify ka sa mga bagong kwento natin.